So, iniinom mo daw ang fruit mo dahil healthy ito. Tingin mo, nakakatulong yan sa pagbabawas ng iyong timbang. Pero malaking pagkakamali ito. Baka lalo ka pang tumaba. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Isa sa pinakamalaking misconception ngayon pagdating sa kalusugan ay ang paniniwala na basta galing sa prutas, kahit na anong dami ay nakakapayat at healthy na agad. Kaya napakarami din po sa atin ang nahuhumaling sa mga juicing o yung pagbili ng mga fruit juices na nasa Tetra Pak o kaya naman pagpipress ng ilang mansanas para maging isang basong inumin. Pero ang tanong, tama ba to? Kapag ginawa po nating juice ang prutas, tinatanggal po natin ang pinakamahalagang bahagi nito. Ito yung dietary fiber. Ang natitira na lamang po sa baso ninyo ay concentrated na sugar bomb. Ayon po sa mga pag-aaral na nakalathala sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, ang labis na pagkonsumo ng mga liquid calories, partikular na po yung mga liquid fruits o yung mga liquid fructose mula po sa fruit juices natin at sodas, ay direkta pong nauugnay sa pagtaas ng visceral fat o yung mapanganib na uri ng taba na bumabalot naman po sa ating mga internal organs. Tanong, paano ito nangyayari? Kapag kasi kumakain tayo ng isang buong mansanas kasama yung kinakain ng fiber, yung fiber po ay nagsisilbing preno. Pinapabagal nito yung digestion, kaya dahan-dahan din po ang pagpasok ng asukal sa inyong mga dugo at mabilis po kayong makakaramdam ng pagkabusog. Pero kapag iniinom mo naman ang juice ng 5 mansanas, wala na po yung preno. Ang napakaraming fructose ay didiretso po agad sa inyong atay. Gaya ng lagi nating pinag-uusapan, ang atay lamang po ang may kakayanang mag-metabolize ng fructose. Dahil po biglang binabagsakan ninyo ang inyong atay ng napakaraming asukal na walang lamang fiber na pumipigil dito, o pwede po ma-overwhelm ang atay. Ang hindi nagagamit na enerhiya ay i-convert po ng ating atay bilang triglycerides o taba na siya naman pong maiipon sa ating mga tiyan. Ang resulta nito, lumalaki po ang bewang ninyo at tumataas ang risk ninyo para sa insulin resistance at diabetes habang feeling ninyo healthy kayo dahil nga prutas lamang naman daw po ang inyong iniinom. Dito na kayo magrereklamo at sasabihin ninyo na pati ba naman prutas ay ibabawal. O teka lamang po, hindi ko po sinabing bawal ang prutas. Ang sinasabi ko po, yung prutas ay punong-puno nga ng bitamina at antioxidants na regalo ni Lord sa pamamagitan ng kalikasan. Ang sinasabi ko po ngayon dito, ang tamang gawin ay yung kainin po ninyo yung prutas. Huwag mo pong iinumin yung prutas. Again, kainin yung buong prutas, huwag inumin. Kung gusto po ninyo makuha ang buong benepisyo ng prutas na bigay ni Lord, kagat-kagatin po ninyo yan kasama yung balat at yung hibla niyan. Kung talagang gusto po ninyong inumin, mas magandang gumawa po kayo ng smoothie kung saan ibe-blender po ninyo ng buo yung prutas para hindi po maitapon yung fiber. At siguraduhin po ninyo na may kasama rin itong gulay at protina para kumpleto ang layering ninyo. Huwag po ninyong linlangin ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng mga liquid sugars na nagbabalat kayo bilang healthy juice. Tandaan, sa pagkain man o sa inumin, kinakailangan po natin ng moderation, variety, and balance. At yun, sana po may natutunan. Kung mayroon man, pakishare sa inyong mga kaibigan, lalo na sa mga mahilig mag-juicing. Baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!